These are the things that I stopped buying in 2026 para mas makaipon ako ng pera. Kasi kung tutuusin mga sis, hindi lang natin nata-track pero maraming nauubos na pera kaka-online natin. Minsan, yung doom scrolling mo, dyan nagsisimula na bili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan. So these are the things na hindi ko na talaga binibili at nag-commit na ako. Number 1, fast fashion clothes. Hindi na ako bumibili ng mga uso na damit. Thinking na after 3 to 4 months, hindi na ulit siya uso. Anong gagawin sa damit? Matatambak na siya. Number 2 is cute decorations. As much as I wanted to, tamad akong maglinis. Hindi ko papanindigan na magkaroon ng maraming shelves, na maraming designs, kasi di naman ako type ng tao na super na naglilinis ng bahay kasi I am more on the working side. A mom. Number 3 is trendy skincare. Ay, hindi ko na alam kung ilan yung naubos kong pera sa pagbili ng mga trendy na skincare dito sa atin. Lagi nakikita yan sa FYP mo, kung saan-saan. Ay, and then ended up na magkakaroon ka lang ng tigyawat or skin irritations kasi hindi ka hiyang. Aminin mo. Naranasan mo na yan. Yeah, ihinto na natin to. So, nag-stick na lang ako sa skincare na kailangan talaga ng skin. Yung tingin ko talaga na nag-work para sa akin. And aside from that, marami naman nagpapadala sa akin ng mga skincare brands. Ba't pa ako bibili, diba? Number, I don't know, hindi ko na alam kung pangailan na to. Low quality shoes. Hindi na ako bumibili na shoes from Black App, Orange App. Tinigilan ko na yan, sis. Kasi, yes, maganda sila, trendy. Pero after a few months, makikita mo na wear and tear na siya, luma na, or hindi siya comfortable kasi hindi mo naman siya nasukat in person. Yung ina-apply sa aking buhay. Kung hindi ko siya mabibili, like, physically, better wag na. Pero kung bigay, why not, diba? Next, iPhone cases. Di ako fan ng mga cases. To be honest. Kung kilala mo ako personally, alam mo na hindi ako gumagamit ng phone case na colored. As you see, yung phone case ko ngayon is clear. Ganyan lang ang gusto ko. And this one, mahal ko siya nabili around 2,000-3,000 sa Power Mac. Pero, ang sakit kasi diba ng mga yellow cases is naninilaw sila. Pinili ko yung case na pag nanilaw to, pwede kong papalitan sa kanila. Diba? Ang ganda. Ang ganda din ng quality niya, mga sis, makapal siya. And talagang secured yung phone mo. Mahal siya initially, pero wala akong stress kung ano bang phone case yung gagamitin ko today, and hindi ko siya kailangan itago kasi stress lang ako pag nagtatago ako ng mga bagay na hindi ko naman talaga nagagamit. Next, organizers. Sa tingin mo nakakatulong, pero in the end, dagdag clutter lang din. Ang sagot talaga is magbawas ng gamit. Owning less is the best. Then, makeups. So, naging target market nila ako before. Na-realize ko lang lately. Kailan ka talaga nagagamit? Ang nagagamit ko lang mostly, skin tint, tinte, sunscreen, foundations. Hindi naman talaga ako pa-foundation. Dahil nga, ang busy ko talaga. May dalawang anak ako, may mga work ako. Wala na tayong time mag-makeup. Mga sis, tinted sunscreen, lip tint. Tigilan na natin yung kabibili ng mga eyeshadow. Bukod dyan, may mga nagbibigay din kasi sa akin ng makeup. Shout out sa mga nagbibigay sa akin ng makeup, like mga ninang ko sa abroad, mag-anak namin sa abroad. Maraming salamat sa mga sponsors. Next, mga Bath and Body Works. Miss, dumating pa sa point na nagbenta ako niyan. Nag-i-import ako from Canada, tapos binibenta ko siya. Yes, kumita ako dyan. Pero ngayon kasi, hindi ko na nakikita yung sarili ko na gumagamit ng mists. Tapos na ako sa ganyang face. Mas gusto ko na yung mga quality na perfume na naglalast talaga siya ng longer. Kasi ang sakit ng mist, lagi kang mag-re-apply. Kung EDP or EDT yung binibili mo, mas quality. Less yung time mo na kailangan na mag-apply. Next, and the last one ay bags. Diyos ko day, ang dami naming bags. May mga nagbibigay sa amin ng bag. Swerte kami. Yung ate ko, lagi akong binibigay niya ng bag. Tapos, bumibili pa kami. Ay, ko na na-realize, my God, hindi ko na din naubos na pera kakabili ng bag. Ending naman, ilan lang naman talaga yung nagagamit ko. Last, nabili ko ng bag is Coach. Siya yung pinakamahal. Pero, siya yung para sa akin is very versatile. Pwede siyang shoulder bag, pwede siyang crossbody bag. Maganda yung quality niya. You know what I mean? Hindi siya high-end, pero para sa akin is high-end na siya because of the price. Hindi ako willing mag-spend ng maraming pera para lang sa bag. As long as nagagamit ko siya, and it does the function and it look put together, okay na yan. I hope nakatulong sa inyo. Sabay-sabay tayo makaipon ng pera this year or the next year. Importante, matuto tayo mag-ipon. Owning less means less stress. Bye!